Yo, what's up mga ka-DIYer? So, unboxing ulit tayo ng car amplifier. Onkyo yung brand. Ito yung model niya. BT1000.1D. So, Class D monoblock amplifier siya. Ito yung power niya. Max power, 6,000 watts. Pero syempre, PMPO lang yan. So, ito yung specs niya. Ito lang. Ito yung specs niya sa likod. So, ito yung specs niya. 4 ohms, 400 watts, 2 ohms load, 600 watts, 1 ohm load, 1000 watts, RMS. So, buksan natin. So, ayan, bumugan agad sa atin yung kaniyang manual, tornilyo, bus remote. Ayun, nangyari basahin yung manual. Teka, wala tayong tripod eh. Teka, buksan lang muna natin ah. So, ito yung appearance niya. Ganda yung kanyang design din ah. So, kagaya sa mga ibang typical monoblock na Class D. So, yan, meron din gain, LPF, subsonic, boost frequency, tsaka bass boost. So, wala lang dito yung phase. So, line in, line input, bridge in, out. So, pwede pala mag master and slave din to. Okay. So, I mean, dito sa master and slave, pwede siyang dalawang amplifier ni ganito. Pag sasamahin mo, isi-series mo para ma-double yung power. So, yan. Gauge 4 ang kasya. Kasya rin siguro ang gauge 2. Speaker terminal, same lang din sila ng laki. Okay, meron seal warranty. Pero dahil gusto nyo makita syempre yung laman, i-void natin yung warranty nya. Malakas naman tayo din sa supplier ito. So, para sa product link nito, meron din nito sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung description. Ilalagay ko na lang yung product description. Product link pala sa description sa vlog kong ito dyan sa baba. Yan. Click nyo lang yan. Ilalagay ko na lang dyan yung link. So, buksan natin para makita nyo yung laman loob. So, ito na yung laman ng ating Onkyo BT1000.1D. So, yan. So, ito hindi ko mabasa kung ano yung value. Pero ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 pairs. Yung kanyang capacitors. 80 volts na 200 na microfarad. So, yung kanyang supply. Malaki rin meron lang naka-cover eh. Ang galing din ito mga SMD type na inalagay dito sa parts na to. So yan linis. Mukhang promising din yung kanyang power. Mukhang papares ito kay Lightning Lab and kay Lightning Lab lang siguro. Bias tayo kay category 7 eh. Malay mo, wala lang tayong oscilloscope or yung pang clamping ko hindi ko makita eh, para masukat sana natin kahit papaano yung lakas niya Yung dimension naman niya para kung saan nyo balak ilagay. So 13.5 yung haba, yung taas is 2.5 at yung width niya or yung depth is 8.5. so kasya naman ito sa ilalim ng upuan ng ibang kotse. Kung gaano siya kabigat, so 3 kilograms lang. So testingin na natin. So ayan, now playing Katy Perry Dark Horse, low bass boosted. Tapos yung lagi nating setup kapag nagto-torture test tayo ng amplifier, nakalagay sa 50 yung level niya, pero yung bass boost niya nakapihit lang ng konti. Tsaka yung frequency niya naka 0 naman. Subsonic naka 50. At saka yung low pass filter nakatono tayo sa 50 Hz din. So ayan,
Naka 4 ohms lang pala yung load natin sa amplifier. So, hindi pa mamamaximize yung power ng ating subwoofer. Kasi, yung ating power supply palang gamit is 50 amperes nga lang pala. So, kulang na kulang. So, yung power lang nalalabas sa kanya ay 400 watts RMS lang. So, play na natin. Hindi naman siguro tayo makaka-copyright dito dahil wala tayong boses na gamit. So, ayan. Dark Horse. 500 watts pala na category 7 to na 12 inches. Kaya kahit 400 watts lang naman, promising naman yung power na binibigay niya. Ayan, ang laki rin ng excursion. Mga 1 inch din siguro yung angat nito. Balik tayo ng music. Now playing Bass I Love You. Malalim din yung excursion ng music na yun. Pero naka 4 ohms nga lang tayo kaya hindi ma-maximize yung power ng ating amplifier eh. Pero okay na rin naman. Sa 400 watts na yan, no? Malalim na rin yung pinapalo ng ating subwoofer. Okay na rin ito. So yun mga kaliwires, bago natin to binalag bago po wala natin binidyo yung bass test niya, nakababad na siya kanina pa. Binabad ko muna siya ng mga around 15 minutes pero malamig pa rin wala lang tayong thermometer gun para baril natin kung gaano yung ininit niya, pero wala. Kagaya lang din to sa lighting lab din. Kasi nga 4 ohms mga lang pala yung load natin, no? Kaya hindi din talaga mag-iinit Pero promising naman yung power niya para sa 4 ohms na 400 watts. Kasi napaangat niya kahit paano lang itong 500 watts natin na sa subwoofer. So ayun, patuloy lang kayong tumutok sa aking YouTube channel. At sa mga bagong viewers, please subscribe and pakiclick na rin yung bell button para maging updated kayo sa mga binablog. So, para sa product link nito sa Shopee, nandiyan na lang sa description box sa baba. Yun na lang. Ayaw ko magbigay ng price kung magkano ko na bibili to kasi ang daming seller na nagagalit sa atin. Syempre yung iba, hindi naman sila nakakarekta sa supplier. Kaya ayun, bahala na kayong makahanap ng pinakamura. So ayun, salamat sa patuloy niyong pagtutok. At itong amplifier nito, ilalagay natin to sa video project natin na request ng client na car audio gears yung ilagay natin para maganda yung tunog. Kasi ito yung pinaka cheapest way na mag-setup tayo ng malinaw, loud and clear na setup pero mura. Kasi kapag pro audio talaga mahal Pero ito, car audio, hindi naman ganun kamahal. So yan, salamat sa patuloy niyo